Ako po si Fernando Po Jr. Nalalahok sa pagkapangulo. Kaya ako pumasok sa politika ay dahil sa sigaw ng bayan. Ano ho ba ang totoo niyong pagkatao? Ako ang pagkatao ko, simple lang naman eh. Makatulong lang naman kahit kanino. Hanggang ngayon ho, maraming nahihiwagaan sa inyo. Kahit na marami ho kayo nakakasalamuhang tao, misteryoso pa rin daw ho ang dating ninyo. Bakit ho kaya ganun ang tingin sa inyo? Well, unang-una, I'm not a politician, hindi ako politikong tao. Ginagawa ko lang yung inaakala ko makakabuti, tsaka kung ano yung tama. Ako si Jessica Soho. Ako po si Jessica Soho. Ako po si Jessica Soho. This is Jessica Soho reporting. Balikan natin ang paghahatid ko ng serbisyong totoo bilang isang journalist. Hingi ata ako, Mama. March 1989 nang una naming tangkaing marating ang Isla ng Pag-asa. Gaya po ng inyo nakikita, tayo ay nakasakay ngayon sa isa sa mga tangke. Paano kaya sila magpapasko dito, no? This is Hickam Air Force Base here in Hawaii. Ito rin tiyak ang gustong paniwalaan ng marami sa atin. To see is to believe. Samahan niyo po kami sa isang natatanging paglalakbay. Ang programang ito ay tinatanghal ng GMA News and Public Affairs, hindi para manira o mag-endorso ng sinumang kandidato. Layunin lamang ng biodata na tulungan ang mga botante na lubusang makilala ang kanilang iboboto. Fernando Poe Jr., candidate for president. Real name, Ronald Alan Kelly Poe, also known as Fernando Poe Jr., FPJ, Ronaldo Reyes. Occupation, movie actor, producer, director. Date of birth, August 20, 1939. Place of birth, Malate, Manila. Education, University of the East, second year high school. Address, San Juan, Metro Manila. Wife, Jesusa Sonora, also known as Susan Roses. Father, Alan Fernando Poe, also known as Fernando Poe Sr. Mother, Elizabeth Bessie Kelly. Party, Koalisyon ng Nagkakaisang Pilipino. Mahigit 5 dekada nang walang kalaban si Fernando Poe Jr. sa trono ng pinilakang tabing. Ngayon sa ibang trono naman niya nais umupo sa palasyo ng Malacanang. Kilalanin, kilatisin ang taong ito. Karapat-dapat ba siya sa ating boto? Sa kampanya ni Erap noong 1998, una kong nakita ng malapitan ang tinaguriang hari ng pelikulang Pilipino. Pangulo ng ating bansang Pilipinas, Joseph Erap Estrada! Walang dudang si Erap ang pinakapopular noon na kandidato, kaya hindi ko malubos maisip kung bakit kinailangan pa niya ang isang FPJ sa kanyang tabi. Alam po ninyo ang totoo niyan, pinagbibigyan ko lang si Erap. Siyempre, dapat mauna siya sa awards, nakalima na daw siya. Pero Erap, nakalima na rin ako. Kaya lang, pinauna kita, siyempre kinakailangan galangin ko yung nagtatanda siya. Bakit po kayo nangangampanya para kay Vice President Erap? Well, unang-una matagal ko nakasama si Erap. At pag nag-uusap kami, alam kong uunahin niya yung mga mahihirap, especially yung mga magsasaka, because he believes in food production. I mean, isa sa mga bagay yung kung bakit sinusuportahan ko si Erap. Sino ang mag-aakalang sa loob lang ng 6 na taon, si FPJ naman ang kumakandidato. Ako po si Fernando Po Jr. Nalalahok
sa pagkapangulo Hindi ito inasahan, maging na mga taong malapit sa kanya. Tahimik lang daw kasing tao si FPJ. Ayaw sa politika. Gusto lang ng buhay na tahimik. At siya mismo ang nagsabi nito sa akin noong November 2002 sa shooting ng kanyang pelikula. Sabi ko, I'm not running. Pero ano pa't nagbago nga ang ihip ng hangin at ang isip ni FPJ. FPJ, bakit po nag-iba yung isip nyo? Sabi nyo ho sa akin noon, hindi na ho kayo tatakbo. Oo, nabanggit ko yun. Pero hindi ko matanggihan ng mga tao. Hindi raw niya matalikuran ang mga panawagan. Ang pasukin ng isang larangan na siya mismo ang nagsabing wala siyang nalalaman at karanasan. Ano nga kaya ang pumasok sa kanyang isipan? Paano siya nagpasya? Ano ang kanyang nais gawin para sa bayan? Napakaraming tanong na humihingi ng sagot. Subalit mula nung siya'y magdeklara ng kandidatura, tila hindi sapat ang kanyang mga naging tugon. Nagpapa-interview naman si FPJ pero hindi ito madalas at maigsi lang ang kanyang mga sagot. Hindi rin siya mapiga gaano ng mga reporter. I wouldn't like to comment on that right now. No? Bago pa mag-umpisa ang aming programang Biodata, humingi na kami ng interview kay FPJ. Hindi na rin mabilang ang pag-follow up namin para rito. Ang sagot sa amin lagi, hindi pa raw handa o desidido si FPJ sa mahaba-habang formal interview. Dahil ubos na ang oras ng aming paghihintay, minabuti kong sadyain ang bukod tangi niyang public function nito lamang Sabado. Ang mass oath-taking ng mga miyembro ng pinagsanib na puwersa ng KNP o ng Koalisyon ng Nagkakaisang Pilipino at ng partido ni Erap Estrada, ang PMP o Partido ng Masang Pilipino. Alas 4 ng hapon dumating ang daking. Hindi ako agad nakalapit. I'm supposed to welcome you, sir. Wala daw munang media close door. Hindi kami pinapasok sa maliit na kwarto kung saan muna siya nagkulong. Labas-masok naman ang mga kandidatong gustong magpalitrato sa kanya para sa kanilang mga campaign poster. Ganon din ang mga artista. Pero maya-maya lang, lumabas siya at napansin din ako sa wakas. Basta na ho kayo. Buti. I just I'll be back later. Pagkatapos na lang daw ng kanyang meeting at speech siya magpapa-interview sa amin. Naghintay kami hanggang sa sinabayan namin ang kanyang paglabas patungo sa entablado. Kaya kung ako pumasok sa politika ay dahil sa sigaw ng bayan. Hindi nga matatawaran ang epekto ni FPJ sa tao. Walang kaduda-duda ang karismang taglay niya. Para sa kanyang mga tagahanga, walang pagkakaiba ang FPJ na bida sa pelikula at tagapagtanggol ng mga mahihirap at inaapi sa FPJ na ngayon nangangakong magiging tagapagligtas ng bayan. Ito marahil ang mabigat na kalaban ng mga karibal niya sa pagkapangulo. Ang paano sabihin sa tao na magkaiba ang palabas sa sine sa totoong buhay. Napansin kong halo-halo ang komposisyon ng mga politiko at kandidato na nais makialyansa kay FPJ. May mga dating Marcos at Erap loyalists, at Cory at Ramos supporters, at sandamakmak na artista at mga baguhan sa politika. Para silang mga bubuyog na aali-aligid sa mabangong bulaklak na si FPJ. Matapos ang 2 oras, sa wakas, nagkaroon ako ng tsansang ma-interview si FPJ. Sa aking pagkakaalam, ito ang kauna-unahang pagkakataong pumayag siya sa isang higit na mahaba kesa dati, formal at sit-down interview sa TV.
Kahit pa may time limit ito, 8 minutes. At narito po ang kabuuan. Kumusta na ho kayo? Paano nyo ho na nakakayanan itong kampanya? Actually, nung nag-declare ako, sinabi ko sa misis ko kay Inday, na once I declare, tuloy-tuloy nito. And before I declared, alam kong nag-usap kami ni Susan na siguradong babatikusan tayo, siraan tayo lahat dyan. And nakahanda naman kami. Paano nyo po nakayanan yung pagduda po sa inyong citizenship? Alam ko, Pilipino ako, kaya hindi ako nagdududa dun. Yes. Yung Makati Business Club, medyo mababa daw ho ang kumpiyansa nila sa inyo base ho dun sa survey. Ano pong reaction nyo doon? Well, sila, kung mababa ang kumpiyansa nila sa akin, ang taong bayan, mababa ang kumpiyansa sa ating gobyerno. Pero hinahanapan po kayo ng mga plano nyo. Kung sakaling Yes. kayo ho ang manalo, paano nyo daw ho ibabangon ang ating ekonomiya? Ang katungkulan ko, hindi lang sa kanila kundi sa mga mamamayan. Yes. Yun ang katungkulan ko. Yun ang magiging pananagutan ko sa kanila. Pero meron naman ho kayong plano na Platform of government? Opo. Yes, meron. Sa ekonomiya po. Well, nandyan yung I have an economic team, ano? Dahil na yung mga mahihirap na sagutin, lahat yung mga paanong problema, how to solve that. Yes, they're helping me a lot there. Yes. Hanggang ngayon ho, maraming nahihiwagaan sa inyo. Kahit na marami ho kayo nakakasalamuhang tao, misteryoso pa rin daw ho ang dating ninyo. Bakit ho kaya ganun ang tingin sa inyo? Well, unang-una, I'm not a politician, hindi ako politikong tao. Ginagawa ko lang yung inaakala ko makakabuti, tsaka kung ano yung tama. Ang tingin ho sa inyo, parang hindi ho kayo masyadong komportable na maraming tao na nakapaligid lagi sa inyo. Mukhang ngayon sa kampanya, talagang dami hong taong gustong lumapit sa inyo. And then, komportable ako dahil bilang artista nakasanayan ko na yan. At mas maganda nga yung merong ganun. Ang matatakot ka pag wala ng tao lumalapit sa'yo. Yes. Hanggang ngayon din po, marami pa nagtatanong, gusto niyo daw ba talaga maging presidente? Ako, Sa kaibuturan po ng ayun. puso ninyo. Alam mo, yung panawagan ng mga tao, hindi ko maaaring talikuran. At habang umiikot-ikot ako sa buong probinsya, nakikita ko na talagang kailangan nila ng tulong, hindi lang mula sa akin, pero sa mga kasamahan natin, mga kababayan natin, na gustong magkaroon ng change sa ating gobyerno, yung parang paniwalaan nila ulit. Yes. Pwede ko kayong tanungin tungkol sa mga madalas nilang pinupukol po sa inyong issue. Una ho, yung inyong qualification sa academics. Second year high school lang po daw ang natapos ninyo. Yes, totoo yun. Ano hong reaction nyo dyan? Well, ang experience ko, yung pagka-artista ko ng more than 40 years. Libot ako sa ibang lugar natin. Nakapunta ako sa mga squatters, yung mga mahihirap, sa kabundukan, no? Sa lahat kasulok-sulukan. No? At nakikita ko kung ano talaga nangyayari. I think some people, hindi nila nakikita talaga ang kalagayan ng mga tao. Yes, at yung mga problema natin dito, hindi nila masyadong iniisip yun. Ang iniisip nila, kung anong kakanin nila ngayon at kung anong kakanin nila bukas. Yun ang iniintindi nila. Sabi ho nila, pag nanalo daw kayo, ang magpapatakbo ng gobyerno, yung mga nakapaligid ho sa inyo, sila Angara, Enrile, Maceda, Soto, hindi daw ho kayo. Hindi totoo yun. Siguro yun ang mga sinasabi ng mga taong hindi nakakakilala sa akin. Ano ho ba ang totoo niyong pagkatao? Ako, ang pagkatao ko, simple lang naman makatulong lang naman kahit kanino. Pero in charge ho kayo, kayo ho yung take charge kind of person. Before I declared, I saw to it that that was going to happen. Pasensya na ho kayo, pero meron pong mga nagsasabi na mahilig daw kayong uminom. Lasing po daw po kayo. At pagka nalasing daw ho kayo, masama kayong magalit. Hindi totoo. Masyadong exaggerated naman yun. That was rather exaggerated. Hindi po totoo yan. Exaggerated yan. Yung pong nasulat ho minsan sa magazine na
meron daw ho kayong reporter na hindi ho naging maganda yung inyong pagtrato Actually, sa kanya. no, Totoo ay ba yun? yung nakaraan. Opo. Actually, I didn't react on him. Actually, in-interview niya ako. Sinagot ko siya. Ang lumiyak ako doon sa isang kasamahan ko. Oo, akala niya sa kanya. Totoo yun. Hindi sa kanya. Ganun ho. Totoo yun, yes. Hindi ako ganun. Pasensya na ho uli kayo. Yung isa pa ho nasulat, meron daw ho kayong anak kay Ana Marin. Meron. Hindi niyo ho ikinakailangan. Hindi. Totoo yun. Pero wala na po kayong relasyon kay Ana Marin. Wala, matagal na. Ano ho, paano niyo ma-describe yung kabanatang yun sa inyong buhay? Well, that's part of my life and I answer for that. Yes. Okay, I have to go. Ibinalita sa Yes Magazine kamakailan ang tungkol sa movie reporter na si Franklin Cabaluna. Binugbog daw ito ng mga taong malapit kay FPJ dahil sa mga puna na naisulat nito. Pero hindi raw totoo na inihian siya nito. Sa naturang magazine article, inilarawan si FPJ bilang misteryoso at mahiwaga. Kaya kakaunti lang daw ang nakakakilala ng tunay niyang pagkatao. At ang kakaunting nalalaman sa kanya, minsay puro haka-haka o chismis. Walang anak si FPJ at Susan Roses. Meron silang ampon, si Mary Grace, na ngayon meron ng sariling pamilya at naninirahan sa Amerika. Ngayon lang inamin ni FPJ na meron siyang anak sa dating aktres na si Ana Marin. Better ho na natanong. Thank you. Pagkatapos ng aming interview, sinabi ni FPJ sa akin na nagpapasalamat siya at natanong ko ang tungkol sa kanyang anak kay Ana Marin. That's better like that, no? Mahirap na yung may tinatago pa eh. Marami pa sana akong gustong tanungin sa kanya. Higit lalo na ang tungkol sa kanyang mga opinyon at posisyon sa mga mahalagang isyu ng ating buhay. Ba't po kayo iboboto ng tao? Bakit Because po kayo? I'm honest. Ganun po. Graft and corruption, ano hong gagawin niyo? Well, little by little. Kung paano niya lulutasin ang kahirapan kung sakaling siya'y manalo. Tungkol sa globalization, sa bumubulusok na halaga ng piso, sa lumulobo nating populasyon, sa peace talk sa mga komunista at MILF, at kung paano niya binabalak linisin ang gobyerno sa graft and corruption. Thank you, sir. Sa pagtatapos ng aming napakaikling interview, ikinalulungkot kong marami pa rin katanungang hindi pa rin niya nasasagot. Hanggang kailan niya balak panatilihin ang kanyang pagiging misteryoso at mahiwaga, walang makapagsasabi. Sa aking palagay, ang sinumang naghahangad ng pinakamataas na pwesto sa ating gobyerno, dapat lang na maglahad hindi lang ng kanyang pagkatao, kundi higit lalo na ng kanyang mga plano. So near and yet so far, marahil ang katagang ito sa Ingles ang makapaglalarawan ng husto kay The King. Masang-masa ang dating, subalit mahiwaga. Matapos talunin ang lahat ng uri ng kasamaan sa pinilakang tabing, ngayon lang mapapalaban ng ganito si FPJ. Hindi sa galing sa espada, baril o suntukan, magkakatalo sa labang ito. Hindi gaya ng kanyang mga pelikula, walang kasiguruhang mananaig siya sa bandang huli. Ngunit ito ang napili ni FPJ na bagong kabanata sa kanyang buhay. Lalaban si Panday sa pagkapangulo ngayong Mayo. Agosto 20, 1939, isinilang ni Elizabeth Bessie Kelly ang ikalawa sa kanyang 6 na anak, si Ronald Allen Kelly Poe. Hiniram ni Ronald ang pangalang Fernando Poe Jr. sa kanyang kapatid. Amerikana ang nanay, aktor ang ama. Tumayo na modelo para sa UP Oblation si Fernando Poe Sr. na namatay sa sakit na rabies. Tubong Pangasinan ang mga Poe. Sa bayan ng Bayambang dati nakatayo ang kanilang ancestral house. Ngayon, ang lote nito ay paradahan na lamang ng mga tricycle. Nasunog ang bahay noong dekada 80. Abay, nung bata, tahimik yan. Mas mag-ingay pa nga yung mga kapatid niya. Paghihingi sa akin ng, Kuya Rudy, we need money, please money. Kung sabi nila, no, bibigyan ko siya. Siya hindi humihingi. Hindi hingi, si Rade. Pero pag hingi niya, malaki. Yun ang stroke niya. Pag humihingi yan, malaki.
Lumaki ang batang FPJ sa isang mansyon sa San Francisco del Monte, Quezon City. Sabi ng mga dating kalaro ni FPJ, mabait at may pagkapilyo ang hari nung siya'y bata pa. Napakatigas ng katawan ng tao. Yung magsiswimming kami, nakakatatlong balik na siya ako. Talagang ano. At saka yung merong mataas na, kunyari ito, terrace nila ganyan, ano ha? Ito yung diving board, mataas yun. Meron pa rin ano, yung parang sa bubong, lulundag yun. Gusto noon ni Fernando Poe Sr. na maging pari ang kanyang pilyong anak balang araw. Pero iba pala ang plano noon ni FPJ. Ay, marunong mula ako. At hindi masakit. Gusto ng tatay ko maging pare ako. Gusto ko naman maging doktor. Palipat-lipat ng eskwelahan si FPJ. Batay sa mga nakaraang interview sa kanya, 3 elementarya at 3 high school ang pinasukan niya. Pinakahuli na rito ang University of the East, kung saan tumigil siya ng 2nd year high school. Nung mamatay si Fernando Poe Sr., nalubog sa utang ang pamilya Poe at napilitang ibenta ang kanilang mansyon. At a very young age, alam naman po ng lahat yan na maagang naulila kami sa aming ama. At siya na po ang tumayo bilang aming pangalawang ama. At isa po ako sa nakapagtapos na kapatid niya. Siya po ang nagpaaral sa akin. Matapos ang pagsubok na ito, pinasok ni FPJ ang mundo ng pelikula. Nagsimula siya na messenger sa isang film outfit kung saan kumikita lang siya ng 18 pesos kada linggo. Una siyang umarte sa pelikulang Anak ni Palaris, ngunit hindi ito pumatok sa takilya. Pero ang malaking break ni FPJ dumating sa Low Waist Gang na dahil sa sobrang kasikatan nito, nauso ang pagsuot ng pantalon na halos malaglag na sa bewang. Simula noon, tuloy-tuloy na ang pag-angat ng bituin na binansagang The King. Maging sa pag-endorso ng produkto, hindi matawaran ang lakas ni FPJ. Sa katunayan, napaulat na binayaran siya ng 100 million pesos at mamahaling kotse para sa pag-endorso ng isang beer. Mula dekada 60 pa gumagawa ng pelikula ang FPJ Productions. Magaling umano mag-alaga ng empleyado si FPJ na manager kung tawagin. One of the best. Wala akong masasabing kwan. One of the best na kwan. Lahat ng aming pangangailangan, hindi na namin kailangan minsan sabihin sa kanya. Kung talagang totoong may mga hospitalization, wala kang problema. Sabi mo lang sa kanya, boss, ang asawa ko na sa ospital, mari lang. 1, 2, 3 salita, okay. Kung palaring manalo si FPJ sa eleksyon, magiging First Lady ng bansa si Susan Roses na napabalitang tutol dati sa pagtakbo ng kanyang asawa. Hindi mo ako naiintindihan. Kayo daw ho yung kontrang-kontra nung una. Buti ho napapayag niya kayo. I'd like to correct that impression. Kaming mag-asawa, hindi namin ambisyon, inambisyon na pumalaot sa larangan ng politika. That's not part of our dream at all. Ngunit sa mga pangyayari, especially the recent events, bilang Pilipino, hindi dapat tayong manahimik na lang. Matibay ang mga testimonya sa talento ni FPJ, FAMAS Hall of Fame awardee para sa Best Actor, 6 na beses na box office king at premyado ring direktor. Tapusin natin to! Paulit-ulit ang mga tema ng pelikula ni FPJ. Inaapi, napipilitang lumaban. Bugbog sarado ng masasamang mga puwersa. Iisang tema dahil hindi raw mahilig sumugal si FPJ. Si Boots Anson Roa, dati niyang katambal na ngayoy kandidato sa pagkasenador sa partido ni FPJ. Some point na nabanggit niya na one of the reasons kung ba't hindi siya nagdadigress from yung run ng roles niya was because he was worried na kasi alam niya role model siya ng marami eh. Alam niya gagayahin siya ng mga kabataan.
So he didn't want to send the wrong signals. Paano naman kaya namumuhay ang hari ng pelikulang Pilipino sa likod ng tabing? Hanap. Ha? Tingin ko, simpleng tao lang. Kumakain ng sardinas, tuyo. Talaga ho? Mga nilaga. Tuluyan ng araw lumalabo ang linyang humihiwalay sa politika at showbiz. Nais ni Fernando Poe Jr. na siya naman ang tumawid sa linyang ito. Sino nga ba si FPJ sa totoong buhay? Siya ba si Panday, si Totoy Bato o si Agila? Manggagawa, karpintero, jeepney driver, magbobote, pati na rin pare. Lahat na yata ng klase ng papel nagampanan na niya bukod sa isa bilang Pangulo ng Republika. Dalawang grupo ang nanguna sa pag-udyok kay FPJ na tumakbo. Nakakalap umano ng lampas 2 milyong pirma ang Filipinos for Peace, Justice and Progress Movement o FPJ-PM para kumbinsihin si FPJ na ituloy ang pagtakbo sa Mayo. Nagpapapirma kami, nationwide din papirma namin at ang mga coordinator namin nationwide na rin hanggang Basilan, Tawi-Tawi meron kami. Marami daw sa nakuha nilang suporta galing Mindanao. Alam mo, meron kasabihan sa pelikula si Fernando po, dumating ang mga Kastila, umalis sila, naiwan kami. Dumating ang mga Amerikano, umalis sila, naiwan kami. Ang lahat ng mga Muslim sa Pilipinas ay may iwan para kay FPJ. Sinuportahan din si FPJ ng Food, Peace and Justice Movement na itinatag naman ng ilang mga negosyante at politiko. Ngayon na kwento ni Johnny Enrile, si Senator Enrile, na kinukwento ni Danding Huangco, na ito raw si Fernando po matalinong tao at marunong at sincero. Aminado silang walang karanasan si FPJ, pero ba't daw hindi muna siya subukan? Magaling daw yung matalino, wala rin naman nangyari. Doon pa rin ako sa bubuka, sa kamukha kong galing sa hirap. Para sa isang taong halos buong buhay nakaharap sa kamera, napakailap ni FPJ sa media. Malihim siya sa kanyang personal na buhay at ngayon sa kanyang mga plano kung sakaling manalo siya bilang presidente. Kung meron mang isang bagay na hindi maikakaila ukol kay FPJ, ito ang kanyang pagiging matalik na kaibigan ni dating Pangulong Erap Estrada. Noong nanumpa si Erap bilang presidente, nasa tabi niya si FPJ. Pero ang daking daw ay may sariling pag-iisip at hindi takot kontrahin ang kanyang mga kabarkada. Gaya raw ng nangyari sa unang senatorial lineup ni FPJ. Laglag rito si Jinggoy Estrada. Desisyon daw ito ni The King. Pero sa bandang huli, kinilala rin ng koalisyon ng oposisyon si Jinggoy bilang opisyal na kandidato. Magkaiba naman sila ng pagkatao sa pelikula. Si Erap ang tipo na palaaway at madaling mag-init ng ulo. Si FPJ, laging kalmado. Si Erap kasi would play the rogues, yung roguish na Robin Hood type na nakikipagbuntalan kung kailangan maging violent, etc. Pero always for the right cause. Si Ronnie portrayed more passive characters na talagang hindi papatol, especially when it would involve violent acts, until pushed against the wall. Ang prinsipyo. Parang ganon. Sa espesyal na 2,000 peso bill, makikitang nanunumpa si Erap bilang presidente habang nanunood ang kaibigan niyang si FPJ. Ngayon, naisundan ni FPJ ang yapak ng kanyang kaibigang si Erap papuntang Malacanang. Kaya lang, sa pinakahuling survey, number 1 si Fernando Poe. Pero hindi tulad ng kanyang kaibigan na si Erap, na simula pa lang ng eleksyon, malayong-malayo na ang lamang. Sa pelikula, palaban. Pero sa totoong buhay, tahimik at mahinahon magsalita. Magkaiba ang pagkatao ni FPJ sa loob at labas ng telon. Pero para sa kanyang mga tagahanga, wala itong pinagkaiba. Sa pelikulang Pilipino, wala na raw tatalo sa hari, si FPJ. Idolo ng masa na hindi natatalo o namamatay. Pero ngayon ang hari, gusto nang maging presidente. Alam po ninyo, marami nagtatanong sa akin hanggang ngayon, ngayon po daw ako pumasok sa politika.
Ang sabi nila, magulo, yan, Rani. Yun ang sabi nila. Kaya ako pumasok sa politika ay dahil sa sigaw ng bayan. Susubukan naman ni The King na maghari sa ibang larangan, ang politika. Wala nang take two, walang telon, at pabago-bago lagi ang script. Nababahala raw ang mga katunggali ni FPJ dahil napakasikat nito sa masa. Hindi ako makakatulog. Bakit? Nakita ko si Rani. Siyang-siya ako. Maligaya ako. Kung pinilakang tabing ang pag-uusapan, nasa rurok na ng tagumpay si FPJ. Kaya't nakakagulat ang kanyang pagsabak sa eleksyon. Bukod sa urong-sulong na desisyon nitong kumandidato, kabi-kabila ang batikos kay FPJ. First of all, I would like all of you to know that I am a Filipino. Una na rito ang pagkwestiyon sa kanyang pagka-Pilipino. Natural-born Pinoy ba siya, gaya ng hinihingi ng saligang batas? Masalimuot ang issue, pero lamang sa ngayon ang The King. Lusot na sa COMELEC, nasibak pa si Ricardo Manapat, direktor ng National Archives. Dinoktor daw kasi ni Manapat ang mga record sa kanyang opisina para magmukhang hindi tunay na Pilipino si FPJ. Dahil hindi tapos ng high school at walang karanasan sa gobyerno, batikos kay FPJ, wala raw itong kakayahang maging presidente. Kung meron daw may papakitang palatandaan na si FPJ ay mahusay ring tagapamuno, ito yung kanyang FPJ Productions. Itinatag niya ito noong 1963 at patuloy pa ring naglalabas ng pelikula hanggang ngayon. Nauna si FPJ na magtayo ng sarili niyang film company kesa sa mga iba pang tanyag na artista tulad ni Dolphy, Nora Honor, Erap at Vilma Santos. Ihahayag daw ni FPJ ang buo niyang plataporma at plano para sa gobyerno pagsapit ng opisyal na panahon ng kampanya. Samantala, tuloy-tuloy ang paghahanda ni The King para sa pinakamahirap na papel ng kanyang buhay. Lights, camera, action. Hindi gaya ng ibang mga artista, hindi kontrobersyal si FPJ. Kung meron mang mga iskandalo sa kanyang buhay, hindi na pag-uusapan. Pero ngayong pumasok na siya sa politika, personal man o masakit ang mga intriga, hindi na niya maiwasan. Ang kinabukasan ng bansa nakasalalay sa ating mga pinuno, pero nasa ating mga kamay kung sino ang mailuluklok sa pwesto. Kaya narito kami upang alalayan kayo sa pagbuo ng makabuluhang desisyon sa eleksyon sa Mayo. Sa February 9, Lunes hindi Martes, ang susunod na biodata. Alinsunod sa simula ng campaign period. Kilalanin, kilatisin, alamin ang tunay na pagkatao ng mga kandidatong iboboto natin. Ako po si Jessica Soho at ito ang biodata. Naghahatid ng serbisyong totoo. Ako po si Fernando Po Jr. Nalalaho sa pagkapumuno. Ibalik ang kumpiyansa at tiwala sa ating gobyerno.